And the biggest story at this hour, President Bongbong Marcos finally identifying the head of the Independent Commission on Infrastructure or the ICI. For details, let's bring in mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, ano ang mga pinakamalaking mga pasabog dyan? At bigyan mo kami ng background sa magiging head nito. Lord Pauline, buo na nga yung Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects. Kanina, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tatayong chairperson ng ICI. Sabi ni PBBM, meron daw magandang record ng pagiging patas at katapatan si Reyes. Naupong Supreme Court Associate Justice si Reyes mula noong 2017 hanggang sa magretiro noong 2020. Appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakasama naman niya at magsisilbing miyembro ng ICI sina former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo, country managing partner ng kumpanyang SGB & Co. Paliwanag ng Pangulo, kailangan ng kagaya ni Reyes na dating hukom ng Supreme Court at maalam sa legal proceedings. Si Singson naman, mahalaga daw yung karanasan bilang dating DPWH Secretary. Habang makatutulong naman daw ang forensic accounting expertise ni Fajardo sa investigasyon. Bukod sa kanila, magsisilbi namang Special Advisor Investigator for ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sabi ni PBBM, investigador daw talaga si Magalong na gumawa ng mamasapan ng report noon. Maging nung nagpunta daw siya sa Baguio para inspeksyonin yung mga flood control projects, may detalyadong report o ulat na raw si Magalong tungkol dito. Binigyan din naman ng Pangulo na completely independent ang ICI para matiyak raw na magiging patas yung investigasyon lalo't maraming senador o kongresista na idinawit sa usapin. Matatag daw yung ICI na masasabing wala silang kaugnayan sa alinmang bahagi ng pamahalaan. Git pa ni PBBM, wag na daw sanang politikahin dahil yung kailangan matukoy magkano ang ninakaw na pera ng mga tinawag niyang balasubas na dawit dito. Nauunawaan naman daw ng Pangulo yung desisyon ng mga grupong nagkakasa ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Ipakita raw ng publiko yung galit, disappointment at hiling ng hustisya sa gitna ng anomalya at korupsyon. Kung hindi rin daw siya Pangulo, gaya nga ng nabanggit nyo kanina, baka isa siya sa nakiisa sa mga lalabas at sasama sa demonstrasyon. Isa lang ang hiling ng Pangulo sa mga magpoprotesta pa sa pagdating sa Setyembre 1 at sa iba pang protestang ikinakasano, tiyakin daw sana na mapayapa o peaceful yung magiging demonstration. Lord Pauline? Okay. Ayon sa Presidente, na-finalize na ba kung ano ang magiging mga kapangyarihan ng ICI? Kasi yung angal nga ng iba na yung nakita doon nung draft ng EOI, wala raw itong kapangyarihan na mag-cite in contempt. Yes, kanina nga sinabi ni PBBM na may subpoena powers, nandun din naman yan sa EO 94, no? Pero hindi pwedeng mag-contempt itong ICI. Ang sabi ng Pangulo, hindi na daw kailangan dahil fact-finding o investigative body naman daw sila. Kapag katapos nagkaroon ng findings, isusumitin nila yung rekomendasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Ombudsman o DOJ. So kapag hindi tumalima yung ipinatatawag, kapag ipinatawag sila ng Ombudsman o DOJ, doon daw masasite in contempt yung mga personalidad. So sa ngayon, kaya ang sabi ng Pangulo, subpoena powers lang yung kinakailangan para dito sa ICI. Recommendatory lang pala, i-refer din to sa mga kinauukulang mga ahensya eventually, no? Pero yes, meron ho bang, okay, may mga naman na may possible replication of duties, halimbawa, na maaring bumangga o mag-replicate doon sa mga existing na meron ng ng mga ahensya. Actually, kanina ang unang tanong, isa sa mga tanong, anong kaibahan nito doon sa ginagawa na nung Kamara at saka ng Senado? Alam naman natin lahat na meron ng ongoing na investigation tapos magkakasapa na another investigation itong Independent Commission. Pero ang sabi ng Pangulo, dahil nga maraming mga lumulutang na pangalan ng kongresista at Senado, nagkakaroon din daw ng doubt yung publiko na paano naman na iimbestigahan nila yung sarili nila. Kaya itong Independent Commission, parang masasabi mo na talagang patas at kumbaga walang bias yung magiging investigation nila kasi walang senador, wala din walang kongresista, and kaya nga tinanong din kanina, why Mayor Magalong? Bakit hindi NBI? Bakit hindi someone from the DILG or PNP? Kaya nga ang sinabi nila, ang sabi ng Pangulo, si Mayor Magalong kasi, or kung kapag kasi NBI, baka ang sabihin, pinrotektahan na to ng mga dating kasamahan. So magkakaroon daw ng ganong suspetsya. So
kaya si Mayor Magalong yung napili. And banggitin ko na rin nabanggit din kasi kanina na kaya hindi siya member nung commission ay dahil nga mayor pa rin siya. So pinili ni Mayor Magalong to serve pa rin as a mayor. That's why lang siya. Investigator. Advisor, yes. Oo, Julie, itong mga membro nga ng ICI, nakapagpulong na ba sila? Kasi mukhang may meeting daw sila today. At kung meron man, saan ba sila, saan yung physical office nila? At ano yung magiging timeline ng investigasyon? Kasi mahalaga nga na mabilis din yung pagkilos nila dito sa pag-investigate sa mga anomalous flood control projects. Huli nga sabi ng Pangulo kanina, nag-meeting na ngayong araw itong ICI and magkakaroon daw sila ng meeting everyday. Kung private ba yung magiging meeting or meron din silang magkakaroon ng, for example, discussion with the public, nakasalalay na raw or nakadepende na yon sa ICI. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo saan yung kanilang magiging opisina, kung dito ba sa Palace Grounds o kung magkakaroon ng other place para na magsisilbing tanggapan nila. So, yun pa lang yung alam natin so far about sa ICI, yung nag-meeting today and yung everyday ang magiging meeting nila. Oo. So Julie, parang hindi masyadong magiging involved si Presidente dito, Talagang iniiwan niya sa ICI kung paano nila gagawin itong investigasyon. Sa kanila daw nakasalalay kung paano yung investigasyon, yung proseso ng gagawin nila. Naniniwala naman nga ang Pangulo na of course meron nga si former Associate Justice Reyes. Sabi nga niya, alam niyan yung legal na proseso ng pagsasagawa ng mga hearing. Si dating DPWH Secretary Singson, mahalaga yung kaalaman niya sa kumpanya. Nandiyan naman si Mayor Benjamin Magalong. So yung iniintay lang or commitment kumbaga ng Pangulo from them, ano yung magiging findings ng ICI? And tinanong nga din daw siya nung ICI kung pwede rin daw ba silang mag-imbestiga pa ng ibang mga bagay para hindi na maulit itong anomalya sa flood control. Ang sabi ng Pangulo, bukas sila, open sila sa lahat ng pwedeng i-recommend para hindi na mangyari itong ganitong anomalya. Oo, kasi sinasabi nga, di ba, itong mga flood control, tip of the iceberg pa lang yan, marami pang iba-ibang infrastructure projects, so sana masama na rin yan sa magiging investigasyon ng ICI. But at the same time, Julie, kanina sinabi rin ni President Marcos that no one will be spared in this investigation. What did the President mean by that? Per context, yung tinanong kasi sa Pangulo nung sinabi niya na wala nga sisinuhin, tinanong kasi siya sa pagdadawit nga or pagsabi ni Congressman na Toby Tiangco na sina House Speaker, minsan ng Pangulo, House Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Saldico, baka may kaugnayan or iniuungi dinadawit nga dito sa scheme na ito. Kaya ang sinabi ng Pangulo, patutunayan natin na wala tayong kikilingan, kumbaga lahat isasama natin sa investigasyon. Julie, okay. Merong 10 years span supposedly ang binibigay dito, Ito ba 10 years mula sa pagkakalagda ito, So ibig sabihin ito ay lalagpas pa sa termino ng Pangulo kasi ang practical reason daw 10 years lang ang records ng COA. Ng COA. Okay. Yun din yung explanation ng Pangulo, 10 years yung record ng COA. And why 10 years? Kasi nung una ang iniisip lang, bakit hindi lang yung for the last 3 years, kumbaga nung simula lang nung naupo yung administrasyon. Pero ang sabi nga ng Pangulo, ang kailangan kasi nating ma-identify ano ba yung ugat nung problema. So kailangan kung ano yung kaya nating sakupin na imbestigahan, kung ano yung kaya nating siyasatin, iyon dapat yung gawin natin para talagang matukoy yung ugat saan nagmula yung scheme, kung sino ba talaga yung pinagmulan nito. Kaya nga ang sabi niya kanina, actually in term ng Pangulo, balasubas. Sino daw ba yung mga balasubas at identify natin magkano yung perang nakuha ng mga balasubas na dawit dito. Balasubas. Okay. Julie, na umiikot yung pangalan ni Justice, retired si Antonio Carpio, bilang isa sa mga napipisil daw na mag-head nito. So, mukhang right from the start, mga justice ang gusto nilang mag-head nito. Pero alam natin na paminsan may impression na ang korte, lalo na yung departamentong yan sa Pilipinas, ay hindi siya exactly model ng bilis, ng urgency.
Ang sabi ni PBBM naman, Lord, kanina, no, nagkakasundo or nagkakaisa nga sila nung komisyon na ang kailangan makapagsimula sa lalong madaling panahon at matapos din sa lalong madaling panahon. Ano. Kaya nga ang sabi niya, magkakatuwang naman itong mga ito. For example, si Rosana Fajardo, magagamit naman talaga yung expertise niya. Kumbaga, covered na natin yung isang side. Meron na tayong sa accounting, yung expert cover na natin yung isang side through Mayor Benjamin Magalong sa pag-iimbestiga. Si Engineering? Singso naman, Engineering, si Singso naman, dati nang pinamahalaan yung DPWH. So siguro yung mga ins and outs, yung mga, kumbaga pasikot-sikot dyan sa kumpanya sa DPWH, alam naman niya. And of course, ang pinopoint out ng Pangulo kanina, yung legal na kaalaman yung proseso naman ni Justice Andres. Alright. Oo. Yeah. Pati ito nakita ko lang sa article din ng Rappler, si Justice Reyes, nung siya ay nagretiro, isa daw sa kanyang mga career highlights is his speedy disposal of kasi nga ang perennial problem sa Supreme Court, diba, is the overflowing caseload. Backlog. Oo, yung backlog. So, mabilis daw, nung siya ay justice, nare-resolve agad itong mga cases na ito. So, siguro isa na rin yan sa mga rason, kung bakit siya ang napiling mamuno nitong investigasyon, Pero itong the fact komisyon. na Duterte appointee, Yun din. sinasabi ng Pero iba na... Yeah. yung mahaba din, yung mahabang karanasan din siguro, no, if I may add, kasi 1987 pa na nagsimula bilang trial lawyer etong si Justice Andres. So mahaba na yung kumbaga naging karanasan. Alright, so hindi lang pala mga flood control projects ang nakatoka dito, kundi marami rin Infrastructure. infrastructure talaga, in general. Marami yun. Marami. Oo, 'di ba? Mga kalsada, kahit yung mga bridges, 'di ba, mga buildings, yung Senate At ito ba may building. mga staff din kaya to mga to? I'm sure meron yan. May, Sure, meron, may oo. secretariat. May secretariat May ito, no? Kaya lang sa ngayon hindi pa nga pinauubaya rin kasi ng Pangulo sa ICI na yung pagtukoy kung sino yung kukuhanin nila dito sa secretariat. Meron kasing executive director na undersecretary yung ranking based doon sa EO 94. So yan pa yung abangan natin, sino yung magiging member kasi technically presidential appointee pa rin naman sila although pinili ng ICI. Alright. Maraming salamat sa yung updates ang ating Mobile Journal. Julie Baiza reporting live from Malacanang.